This morning, sa lahat ng mga naghihintay, alam ko po na ang iba ay gising na at ngayon ay umaasa na may gagawin ng Diyos sa pamamagitan po ng ating devotion and prayer. Kaya mga kapatid, kaibigan, saan man kayo naroon, sa labas at loob ng ating bansa, anuman ang oras sa inyong kinilalagyan, magandang araw sa inyong lahat. Tayo ay manalangin. Dakilang amang nasa langit, kami po ay naritong muli. At nagpapasalamat at nananalangin dahil yan naman ang utos mo. Nagagala kami dahil meron pa kaming kakayahang magsalita, umunawa, makapakinig, at may oras ka pa na ipinagkakalob sa amin upang gamitin ito sa tamang paraan. Higit sa lahat, sa oras pong ito na kami ay magkakasama. At babayin po ang iyong lingkod sa pangalan ni Jesus, ito ang ating dalangin. Amen. Well, tayo po ay magpapatuloy sa atin pong tinatalakay yung part 2 na God's personal message to His people. Yan. Nga po, nasabi po natin na ang Panginoong Diyos ay ang isang dahilan kaya nilikha niyang tao ay makapelosit niya. Gusto niya ay meron siyang nakakausap. At yung po mga unang tinalakay natin na three kinds of people na uri ng tao ayon sa kanyang kalagayan ay yung natural man, ay hindi po maaasahan itong mga ito. Walang pananampalataya, hindi po talaga ito ugali nila ang manalangin at makinig-salita ng Diyos. Yung carnal man naman ay pamisa-misan ay may ganun, pero hindi rin po yun ang hinahanap ng Diyos. Sino po ang hinahanap ng Diyos? Yung pong pangatlo, spiritual man. Hindi po yung reliyoso. Hindi po yung relihiyoso. Kasi maraming relihiyoso na relihiyoso lang pero hindi po siya spiritual. Yan. Ano po ang spiritual man? Spiritual man is one who is directed and empowered by the Holy Spirit. Yan. Yun daw pong pinapatnubayan ng Banal na Espiritu. Ito po yung masabi natin na talagang spiritual man. Yan. Sa 1 Corinthians chapter 2, 15 hanggang 16, ito po ang masabi natin. Ating pong magkikinig. Sinisiyasat ng taong pinapanahanan ng Espiritu ang lahat ng bagay, ngunit walang sino mang makasiyasat sa Kanya. Tandaan po natin, sinisiyasat ng taong pinapanahanan ng Espiritu ang lahat ng bagay. Pansinin po ninyo, tayo pong pinapanahanan ng Espiritu. Sa dinami-dami ng mga nangangaral sa Facebook, sa internet. Di ba? Hindi ka basta-basta makukumbinsi. Kahit napaganda ng presentation ng isang vlogger o ng isang tagapagsalita. Alaman mo kaagad na ito ay fake, false teaching, false religion, dahil sinisiyasat ng taong o ng isang spiritual man. Dahil nasa kanya ang banal na espiritu. Sabi niya, ngunit walang sino mang makakasiyasat sa Kanya. Kaya daw po, sa banal na espiritu. Yan. And verse 16, sino nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino makapagpapay sa Kanya? Ngunit nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. So, yung pong spiritual man, yung pag-iisip ni Kristo ay ibinibigay sa Kanya sa pamamagitan ng first step, yung pagtanggap sa Kanya bilang Savior and Lord. At pangalawa, yung pagpapatuloy, pag-aaral ng salita. Saan po natin makita? Anong mga pag-isipan po ng Diyos? Saan natin mahanap? Hindi po natin makita kahit sa aklat, sa kahit anong uri ng relihiyon. Di ba? Makita lang natin ang kaisipan ng Diyos ni Kristo sa pamamagitan po ng banal na kasulatan. Yan po ang katotohanan. Kaya yan po ang isang katangian ng isang spiritual man. Amen. At sa Gawa, chapter 1, verse 8, yung pong ating binasa sa una nating pagtalakay, Gawa, chapter 1, verse 8, sabi ay, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. So, ang spiritual man po ay mayroong power. Power to resist the devil. Power para mapaglabanan ang kanyang kahinaan. Power para mapaglabanan ang paggawa ng kasalanan, power to preach the gospel, power
marami akong karibigyan. Sabi nga ng Panginoon ay, kung mananampalataya ka sa akin, magagawa mo ang mga bagay na higit pa sa mga nagawa ko. Kung tayo po ay mananampalataya. Ayan. Kaya, sabi ay, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Marami ho tayong karanasan ng pagbabago sa ating buhay simula po nang tayo ay manampalataya sa Panginoon. Diba? Maraming pagbabago yung atin pong confidence na dati po ay tayo ay napakamahiyain, pananalalangin man lamang, hindi tayo marunong, pag tayo tinawag sa harap, hindi natin magawa. Dahil bakit? Tayo po noon na isang natural man. Yan po ang gawain at kaibahan ng spiritual man at isang natural man at kahit pa nga po sa isang carnal man. Now, sino ang spiritual man? Kapit mga kapatid, sino daw? Number 1, sheep. Siya ay tupa. Sheep, hindi basta tupa ho, dahil hindi labas at believers. Hindi ganon. Sabi, believers or sheep with a strong relation and connection to God. Sila po ang mga palatandaan ng spiritual man. Sabi sa aklat ng Juan, chapter 10, verse 27. Ang nakasulat po ay ganito. Sabi, nakikinig sa akin ang aking mga tupa at nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Daw? Nakikilala. Nakikinig. Nakikinig, nakikilala, at sumusunod. Yan po ang isang indikasyon or palatandaan ng isang spiritual man. Ng isang tupa. Hindi po siya lumalabas sa kawan. Siya po ay salamuha sa kapwa niya sheep, sa kapwa niya tupa. At kapag narinig niya ang tinig ng Panginoon, ng kanyang master, di ba ang sheep, kapag papasok na sa kawan, sisipo lang yan, alam niya, ang sipol ng kanyang ng isang pastol. Yan. Pag manginginain na, may pupuntahan, sasawayin, alam niya. So tayo ganun din. Alam natin ang tinig ng Panginoon. Bakit? Dahil doon sa banal na espiritu na ibinigay sa atin. At ibig sabihin, kilala po tayo ng Panginoon. Nakikinig tayo, sumusunod tayo. Yan po ang isang palatandaan na tayo ay isang spiritual man. Yan. Tingnan po natin yung Isaiah. Isaiah chapter 30, verse 21. Amen. Isaiah chapter 30, verse 21. Ito, sabi, saan man ako pumaling, sa kaliwa o sa kanan, marinig ninyo ang kanyang tinig at nagsasabing, ito ang daan, dito kayo lumakad. Diba? Sabi ng Panginoon, ako ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Kaya sabi rin sa Isaiah, yung katuparan sinasabi Isaiah, ating ulitin, saan man kayo pumaling, sa kaliwa o sa kanan, marinig ninyo ang kanyang tinig at nagsasabing ito ang daan, dito kayo lumakad. Diba? Ang spiritual man ay lagi niyang narinig ang tinig ng Panginoon. Lagi siyang kinakausap ng Panginoon. Lalo pa at tayo po ay gagawa ng mga sablay. Gagawa po tayo ng kasalanan. Nag-iisip pa lamang tayo, nagpaplano pa lamang tayo. Tayo ay papaalalahanan na. Ito po ang isang indikasyon na ikaw ay isang spiritual man. At ang isang carnal man, di ba? Kahit na may nangungusap sa kanya ang Panginoon, hindi niya po ito laging pinakikinggan at hindi niya ito sinusunod. Lalo naman ang natural man na walang connection sa Panginoon. Wala po, ignorante po siya sa gaytong mga usapin. Amen. Yan po ang maganda. At balik tayo. Juan, chapter 8, verse 47. Ano po ang ating maririnig? Ito. Ating po tinatalakay. Sabi, ang mula sa Diyos ay dumirinig ng mga salita ng Diyos. Diba? Diba? Sino nga ba nang makikinig? Subalit ayaw ninyo makinig sa akin sapagkat kayo hindi mula sa Diyos. Yan. Ang tinatanong ng iba, ay di ba't ang tao naman nilikha ng Diyos? Siya ay nanggaling sa Diyos. Yes po, yun po ang plano ng Diyos. Pero, nung magkasala si Adan at si Eva,
naputol yung relasyon, yung koneksyon, at marami ang hindi nakabalik. Kaya ano sabi ng Panginoon sa makapagdiskusyon sa mga Pariseo? Ipinagpipilitan ng mga taong ito na sila ang kanyang ama. Oh, si Amang Abraham, ang Diyos ang kanilang ama. Pero ang sabi ng Panginoon, totoo ang sinabi nyo, kayo ay ang inyong ama, totoo ang sinasabi nyo, kayo ay anak, kayo ay, ang inyong ama ay ang amang Diablo, dahil sa simula't simula pa ay yan ang sinusunod ninyo. Ang spiritual man ay nagkaroon po talaga ng reconnection. And then, yung connection niya ay nananatili. Hindi po niya ito pinagwawalang bahala. Hindi po ang kanyang connection ay conditional, seasonal. Ito po ay mananatili. May problema, may kabigatan, hindi po siya aalis. Siya po ay magpapatuloy. At kung minsan man siya ay magkasala, ay agad siyang humingi ng tawad sa Panginoon. Sabi nito, subalit ayaw niyo makinig sa akin sapagkat kayo hindi mula sa Diyos. Yan, dalawa po yung tinignan dito. Nakita natin. Yung mula sa Diyos at yung nadumirig na salita ng Diyos at yung pangalawa ay ayaw makinig. Yan, sa tingin po ninyo. Marami bang tao na ikinig salita ng Diyos? Sagot, hindi. At meron pa mga tao na may mga relihiyon nga, pero ang pinakinggan nila ay yung mga maling katuruan ng kanilang religious leader, instead na ang kanilang focus at pakinggan, sundin ay yung mismong katuruan ng Panginoon. Yan po. Number 1, sheep with a strong relation and connection to God, the spiritual man. Number 2, people who want to transform their life for Jesus. Yan. Ito po ang spiritual man. Kasi unang nangyayari sa mga tao, sa religious people, at kahit sa carnal man, ay they need information. Nagpapakayaman sa salita ng Diyos. Nagpapakarunong, which is good. Tama ho yun. Dinidilihin nyo, araw at gabi, ang salita ng Diyos, basahin natin. Pero yung transformation, ay hindi po naman talaga nagagawa. Nag-iimbak lamang ng karunungan sa kanyang pagkatao, sa kanyang isip. Para pakita siya marunong, pagdating sa debate, winner. Di ba? Kasi sabi nga ay, iba ang taong may alam. Pero, sa harapan po ng Diyos, iba yung taong nagbago ang buhay. Nagkaroon ng transformation. People who want to transform their life para kay for Jesus, hindi para sa kanyang sarili. Hindi para sa mga taong nakapaligid sa kanya upang siya papurihan. For Jesus only. Deuteronomy chapter 31 verse 8. Ito ang ating makikita. Deuteronomy chapter 31 verse 8. Sabi, yan. Si Yahweh ang mangunguna sa iyo. Sasamahan ka niya. Hindi ka niya bibiguin o pababayaan man. Kahit huwag kang matakot ni panghinaan ng loob. Itong pangakong ito, kapag ito ay nanamnamin lamang na mga taong ang buhay ay walang kadire-direksyon, ng mga taong maraming masalimut ang buhay, maraming tanong hindi niya masagot, di ba? Gustong magbago pero hindi niya magawa. Yan, tulad po ng kanta ni Andrew A., gusto kong bumait pero di ko magawa. Ibig sabihin, hindi po talaga kaya ng tao na baguhin ang kanyang sarili. Tanging salita lamang ng Diyos ang makapagbabago sa isang tao at sa pagsunod dito. Si Yahweh ang mangunguna sa iyo. Sino po? Yung mga spiritual man. Ano daw sabi? Sasamahan ni Yahweh ang mga spiritual men. Ano pa? Hindi kanya bibiguin o pababayaan man. Kaya huwag kang matakot ni panghinaan ng loob. Kaya pong spiritual man ay hindi po dapat yan kakitaan o ng isang mukhang talunan o isang talunan mismo. Sabi niya, we are more than conqueror in Jesus Christ's name. Yan po ang spiritual man. Yan. Nagbago ang buhay. Kung dati siya ay duko, nahiyain, ngayon confident siya na kahit iharap siya sa presidente ng Pilipinas ay kaya niya makipag-usap dahil naniniwala siya na siya ay mahalaga
dahil siya ay anak ng Diyos. Amen? The spiritual man. At sa awit, chapter 32, verse 8, ay ito po ang ating mababasa. Awit, chapter 32, verse 8. Amen. Maganda po ang ating tinatalakay. Chapter 32, verse 8. Ito. Sabi ay, ang sabi ni Yahweh, aakain kita sa daan, tuturuan kita at laging papayuhan. Ang spiritual man, nakikinig pag pinapayuhan. Ang spiritual man, hindi nagmamagaling, hindi nagmamarunong. Sabi, aakain kita, tuturuan kita at laging papayuhan. Ang spiritual man ay good listener. Ang spiritual man, di ba? Para siya ay magbago, dapat siya ay nagpapakumbaba at inaamin ang kanyang mga kahinaan, ang kanyang kasalanan. Yan po ang sabi ni Yahweh, aakain kita. Meaning, mayroong direksyon. Kaya nga po, spiritual man, kung tutuusin, hindi dapat yan sabi natin, leche-leche ang buhay. Maligaw-ligaw. Bakit? May taga-akay ang Panginoong Hesus. Kaya kung tutuusin napaka-secured ho ng buhay natin. Tayo po mga spiritual man. Dahil may Diyos tayong maaasahan. Amen po. And last verse for this devotion natin. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ito 2 Corinthians chapter 5 verse 17 na atin pong laging naririnig at katunayan ng isang spiritual man. Ito'y katotohanan na siya ay talagang isang born again. Palatandaan ito. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo Jesus ang isang tao, isang nilalang, isa na siyang bagong nilikha, bagong nilalang. Wala nang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Ito po talaga ang isa sa manifestation ng spiritual man. Nagbago ang kanyang pagkatao. Nagkaroon ng total, kung hindi man 100%, na total transformation ng kanyang buhay. Pero, kay kitaan po siya nagkakaiba. Pero naniniwala po ako na ang isang spiritual man na nagkaroon ng pagbabago ang kanyang buhay, nagbago po ang kanyang mga finances na pangailangan, di ba? Ano pa nagbago? Nagbago ang kanyang karakter, yung kanyang mga material na pangailangan, nabago, ang kanyang mga pag-uugali, yung mga lugar na kanyang pinupuntahan, yung mga taong iniiwasan at mga kinakausap niya, nabago rin, di ba? Yung mga bad habit, kanya itong pinaglalabanan. Ibig sabihin, nagkaroon po ng total package transformation ang isang spiritual man. Now, tanong, kumusta ho kayo mga tagapakinig? Mayroon ba kayong gaytong katangian? Well, di na po tayo minamadali ng Panginoon. At sabi nga kanina, mayroong matagal sa Panginoon pero parang namumuhay pa rin, kaya na parang bata pa, parang sanggol pa rin. Sabi ni Apostol Pablo. Pero patuloy po tayo. Kung hindi pa po natin naaabot yung pong sinasabi natin about what is spiritual man, ay tayo po ay manalangin, tayo po ay patuloy na magpakarunong, humingi po tayo ng wisdom, at tayo po ay sumunod sa Panginoon. Yan, huwag po kayong bibitiw, mga taga-pakinig, mga kapatid, at mayroon pa pong 3 na katangian na mayroon ang isang spiritual man. Hindi po, magkita-kita po tayo, susunod po nating pagtalakay. Tayo po ay mag-pray. Lord, salamat po, Panginoon Diyos, sa kabutihan mo. Salamat po, O Diyos, sa pagpapala mo, at alam namin, Panginoon, na hindi mo kami pinababayaan. Nagpapasalamat kami na kung kami dating isang natural man, na alam lang namin ay may Diyos, at wala na kaming pakialam sa mga bagay-bagay, basta't alam namin may religion kami. It's enough. Panginoon Diyos, salamat po at kami nakalaya sa gaytong uri ng kalagayan. At nung matapos kami tumanggap sa aming Panginoong Hesus at kami po ay nalagay pa rin sa alanganin, nagpatuloy pa rin kami sa aming mga kasalanan. Habang kami nagpupunta sa church at nagmukhang banal kami kapag kasama namin mga kapatiran at kapag mga unbelievers o mga taong hindi dapat pakitunguhan ay ganun din amin nagiging pamumuhay. Lord, salamat po at patuloy mo kaming palayain
kung kami man ay nabubuhay pa rin sa ganitong uri ng kalagayan. At ngayon, Panginoon Diyos, bilang spiritual man, kami po ay iyong mga tupa na may strong in the relation sa iyo, at kami po ay patuloy na nagbabago, glory to glory. Na Panginoon Diyos, alam po namin na magagawa namin ito dahil sa lakas na ipinagkaloob sa amin ng ating Panginoong Hesukristo. To God be the glory, sa pangalan ni Jesus, ito ating dalangin. Amen and amen. Praise God.